Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2701 hanggang Kabanata 2710. Kabanata 2701. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga kampana sa buong malawak na karagatan. Nakakapanibago ang mga karinig ng ganoon karaming ingay sa isang lugar na dati mistulang patay. 5, 6, tahimik na binibilang ni Hansen ang bawat tunog. Umabot siya hanggang 12, saka tumahimik ang mga kampana. Pagkatigil ng tunog, sabay-sabay na bumukas ang mga pintuan ng bawat palasyo. May mga gusali na anyong modernong bakal, samantalang ang iba ay tila sinaunang kastilyo. Ngunit anuman ang anyo, sabay-sabay na bumukas ang lahat ng kanilang pintuan, na para bang isinabay ito ng isang mekanismo. Sa pagbukas ng mga pintuan, tila nagkaroon ng buhay ang dati tigang at patay na dagat. Naririnig pa ni Hansen ang mga yabag mula sa pinakamalapit na palasyo. Kahit ang isang halos bingi ay maririnig ang mga yabag na iyon, parang lindol ang bawat tapak, at ang tunog ay dumadagandong sa pandinig ni Hansen na para bang may bigat. Itinuon ni Hansen ang kanyang tingin sa pintuan ng palasyo, at nakita niya ang isang dambuhalang nilalang na unti-unting lumalabas. Isang higanteng may taas na 100 metro. Bagaman napakalaki nito, hindi ito mukhang mabigat o matamlay. Sa halip banayad at matikas ang bawat galaw, tila naglalaman ng nakatagong kapangyarihan na kayang magwasak ng isang planeta kung nanaisin. Napakunot ang noo ni Hansen nang mapansin niya ang mga posa sa kamay at paa ng higanti. Para itong isang kilalang bilanggo. Malabo at walang sigla ang mga mata ng higanti, nakatitig lang sa kawalan. At hindi lang ito ang nag-iisa, sa harap ng bawat palasyo sa buong dagat ay may nakatindig ding higanti. Lahat sila ay may tanikala at walang ningning ang mga mata, tahimik na nakatayo sa kanilang kinalalagyan. Napakalaki nila, at nakatayo lang sila sa ibabaw ng dagat nang hindi lumulubog. Ngunit napapansin kong inaanod sila ng agos, at iisa ang direksyong tinatahak nila. Nag-alinlangan si Hansen kung susundan niya ang nangyayari, sapagkat napakahiwaga ng lahat. Hindi dapat pinapayagan ng Outer Sky ang paggamit ng dayuhang bagay para sa teleportasyon, ngunit ang Force Ship Cube ay basta na lang silang nadala rito. Sanay na si Hansen sa mga kakatwang lugar, kaya't hindi siya lubusang natigilan. Ngunit ang presensya ng mga higanti ang totoong nakagulat sa kanya. Napakalakas ng aura ng mga ito, kaya't napaisip siya kung sila ba'y mga deified elites. Ngunit nang makita niya na daan-daan sila, mahigit 2 o 300, hindi niya maisip kung anong lahi ang posibleng magluwal ng ganoon karaming deifieds. Lalong nakakatakot, sapagkat tila mga bilanggo ang mga higanteng iyon. Nakatali ang kanilang mga paa at kamay, at walang buhay ang kanilang mga mata. Sino ang kayang magkulong sa mga nilalang na gaya nila? Gustong lumapit ni Hansen, ngunit pinili niyang huwag. Kung may puwersang kayang magkulong sa mga higanteng iyon, tiyak na kaya rin nitong madama ang presensya niya. Kalokohan. Mas mabuti pang makaalis tayo rito. Binuhat ni Hansen si Bauer at bumalik sa Force Ship Cube. Hindi mo ba sila susundan? Tanong ni Bauer, nakatingin sa mga higanteng inaanod ng alon. Napakadelikado. Unahin muna nating makaalis dito, sagot ni Hansen habang nayuyugyog ang ulo. Naalala niya na ang pag-apak ni Bauer sa ulo ng tupa ang nag-activate ng whirlpool, kaya sinubukan niya ulit iyon. Muling naglikha ng alon ang 2 gintong isda, at nilamon sila ng whirlpool. Pagmulat nila, nasa baybayin na sila ng Underworld Lake. Ang Force Ship Cube ay isang teleporter. Kung ganoon, saan ba tayo dinala? At sino ang mga higanteng iyon? Bulong ni Hansen. Kung ang isang ulo ng tupa ay para sa teleportasyon, ano naman kaya ang silbi ng 3 iba pa? Lalo siyang nakuryoso, ngunit alam niyang delikado. Kung tama ang hinala niya at mga deifieds ang mga higanteng iyon, tiyak na mapanganib ang lugar na iyon. Kahit malakas si Hansen, mayroon siyang kahinaan, sobrang kuryosidad. Kahit alam niyang mapanganib, hindi siya matahimik hanggat hindi niya nalalaman ang sikreto. Bauer, dito ka muna. Iniwan ni Hansen ang bata at muling bumalik sa Force Ship Cube. Pag-apak niya sa ulo ng tupa, muling lumitaw ang whirlpool at nalunod siya rito. Paglabas niya, bumalik siya sa dagat kung saan nakatayo ang mga higanti kanina. Ngunit wala na sila. Boom!
Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw mula sa direksyong pinuntahan ng mga higanti. Ramdam ni Hansen ang pag-alon ng napakalakas na enerhiya. Nanlaki ang mga mata niya. Ang shockwave na iyon, parang break six skies. Ibig sabihin ba, ang mga higanting iyon ay ang maalamat na break skies? Kung totoo man, ang pagbagsak ng mga break skies ay hindi pala kasanliwanag ng mga alamat. Kabanata 2702. Dahil ang teleportation ay lumilikha ng mga alon sa tela ng espasyo, madaling matutukoy ito ng mga makapangyarihang nilalang kapag ginamit niya. Posibleng mapansin ng mga sinusundan niya ang kanyang presensya, at ayaw ni Hansen na ipahayag ang kanyang sarili. Mas mabuti nang lumipad siya ng dahan-dahan at tahimik. Sa ganitong paraan, hindi siya gaanong makakaagaw ng pansin. Boom! 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 Sunod-sunod ang mga pagsabog. Ang matitinding alon ng enerhiya na lumalabas mula rito ay nakumpirma kay Hansen na iyon nga ang kapangyarihan ng Break Six Skies. Naensayo na niya ang Break Six Skies dati, ngunit hindi niya kailanman nagamit iyon upang makalikha ng ganoong kalalakas na alon. Kung sino man ang gumagamit nito ngayon, mas malakas iyon ng di hamak kaysa sa kanya. Mga higanti ba talaga ang mga Break Skies? Ano ang ginagawa nila rito? Lalong nagdududa si Hansen sa kakaibang sitwasyong ito. Gusto sana niyang mag-teleport para makarating agad at makita kung ano ang kanilang ginagawa. Nakakatakot ang mga shockwave ng Break Six Skies na para bang may nagaganap na napakadelikadong labanan. Ngunit hindi nakaramdam si Hansen ng ibang kapangyarihan o Geno Art na ginagamit. Kung may nilalabanan ng mga higanti, dapat ay may bakas ng ibang puwersa. Baka naglalaban-laban sila sa isa't isa. Nais malaman ni Hansen ang totoo, ngunit pinili niyang maghintay at manatiling maingat habang dahan-daang lumilipad. Umuga at nag-alon ng todo ang dagat dahil sa lakas na inilalabas. Lumipad si Hansen sa gitna ng magugulong alon, gamit ito bilang pantikip para hindi siya makita. Napakahiwaga ng dagat na ito. Lumipad na siya ng 12-12 milya, ngunit ni isang damo dagat o nilalang sa dagat ay wala siyang nakita. Para bang ito ay destiladong tubig, gawang tao, at walang kahit isang bakterya. Ang mga palasyong nakalutang sa ibabaw ay naiwan na sa likuran ni Hansen. Lumampas na siya sa mahigit 300, at iyon na yata ang lahat. Kung bawat palasyo ay may tigi-isang higanti, ibig sabihin ay may 300 higanti rito. Napakaraming Diyos-Diyos ang antas iyon. Halos kasing epiko ng mga alamat tungkol sa sacred. Anong uri ng nilalang ang nakulong sa kanila? Lalong nag-aalala si Hansen sa sitwasyong ito. Kalaunan, may bundok na lumitaw sa abot tanaw. Habang papalapit siya, lalo itong lumalaki hanggang tuluyang harangan ang kanyang paningin. Nasa paanan ng bundok ang mga higanti, malamang na mga Break Skies. Sabay-sabay nilang binubugbog ang bundok gamit ang kanilang mga kamao. Ito na ang hinihintay ni Hansen. Dumampi sa kanya ang mga shockwave ng kanilang mga atake, at nakumpirma niya na iyon nga ang Break Six Skies. Ngunit ikinagulat niya, hindi sila naglalaban. Ginagamit nila ang Break Six Skies para hukayin ang bato ng bundok. 300 higanti, lahat nakaposas na parang mga bilanggo sa piitang minahan. Pinupukpok nila ang bundok sa mabagal at paulit-ulit na ritmo. Kulay abo ang bundok, at hindi alam ni Hansen kung anong uri ng bato iyon. Kahit na napakalakas ng mga suntok ng higanti, butas lang na kasing laki ng kamao ang nagagawa nila sa bawat hampas. Parang mga makina ang 300 higanti, walang tigil sa pagbasag ng bato. Ngunit napakalaki ng bundok kaya tila wala silang progreso. Ano ba ang ginagawa nila? Hindi naman nila kinokolekta ang bato. Sa bawat suntok nila, nasa spiral lang ang bato. Hindi naman iyon para sa materyales. Nagtataka si Hansen habang nakamasid sa bundok. Patuloy siyang lumipad sa paligid, sinusuri ang paligid. Bukod sa bundok at 300 higanti, puro tubig lang ang nakikita niya. Dahan-dahan siyang lumapit, pero hindi nang masyadong malapit. Baka may nilalang na nagkukubli na hindi niya kayang madetect. Matagal niyang pinanood ang mga higanti, ngunit kahit gaano katagal, hindi niya pa rin maintindihan ang layunin ng mga ito. Mga ina po ba sila ni Yugong? Nandito ba lahat ng kanyang mga anak para ilipat ang bundok? O baka may kayamanang nakatago rito? Bulong ni Hansen. Pinagmasdan niya ng mabuti ang bundok. Hindi alam kung gaano nakatagal ang 300 higanti sa paghuhukay, pero konti pa lang ang nabawa sa paanan. Kung layunin nilang gumawa ng lagusan, aabutin iyon ng maraming taon. Sa paraan ng kanilang pagsuntok, parang inaalis nila ang buong bundok, hindi basta naghuhukay. Napakunot-noo si Hansen. Nagpasya siyang lumipad sa paligid ng bundok, baka may makita siyang inskripsyon o palatandaan. Ngunit laking gulat niya nang biglang huminto.
Isang napakalaking halijing metal ang nakabaon sa gilid ng bundok. Parang kahawig ito ng Sky God Pillar. At mas nakapagtataka, nakatarak ito sa dibdib ng isang higanti, ipinako siya sa bundok. Mukhang mas makapangyarihan ang higanting ito kaysa sa 300 break skies. May suot itong baluting puno ng tuyong dugo, at ang mahabang puting buhok ay parang talon ngunit nagtatakip sa kanyang mukha. Hindi makita ni Hansen ang itsura nito. Hindi niya maramdaman ang life force ng nilalang, ngunit daman niya ang presensya nito. Parang nagtayuan ang balahibo niya. Patay na higanti, ipinako sa bundok, ngunit ang presensya nito ay tila kayang bumasag ng araw at buwan. Para bang ang langit at lupa ay napapasunod sa kanya. Paanong ang isang patay na nilalang ay may ganitong kalakas na presensya? Gaano ba siya kalakas noong nabubuhay pa? Gulat ni Hansen. Ibinabababa ng mga higanting ito ang katawan niya. Pero napakabobo kung ganoon. Hindi ba't mas madali kung hukayin na lang nila ang paligid ng sibat? Kung susundin nila ang kasalukuyang paraan, buong bundok ang kailangan nilang give-in. Hindi niya maintindihan ang ginagawa ng mga higanti, kaya nagpatuloy siyang lumipad palibot sa bundok. Wala na siyang ibang nakita maliban sa haligi at sa bangkay ng higanti. Siguradong katawan niya ang pakay ng mga higanti. Pero bakit ganoon ang paraan nila? May dahilan kung bakit hindi nila basta makuha agad ang bangkay, bulong ni Hansen. Matagal siyang nanatili sa malayo, pinapanood ang mga higanti na walang tigil sa pagbato ng kamao. Para silang walang kapaguran. Kwento ni Hansen, sa bilis ng trabaho nila, aabutin ng higit 10,000 taon bago nila mapabagsak ang buong bundok. Dong! 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 Muling tumunog ang kampana sa langit. Napatitig si Hansen paitaas. Ang 3 karayom ay muling ang nakaturo sa hilaga, 12:00 na naman. Pagkarinig ng kampana, tumigil ang mga higanti sa paghampas ng bundok. Sabay-sabay silang umalis pabalik sa pinanggalingan. At nang makaalis na ang lahat ng higanti, may nakita si Hansen na hindi kapanipaniwala. Kabanata 2703. Para masiguro niyang tama ang nakikita, nanatili muna si Hansen sa kanyang kinaroroonan. Ang mga crater na ginawa ng mga higanti ay unti-unting lumiit. Ibig sabihin, hindi siya namamalik mata, talagang lumalaki ang bundok. Buzz! Nakatitig pa si Hansen nang bigla niyang marinig ang isang matinis na tunog. Pagkasalpok ng tunog sa kanyang pandinig, biglang naguluhan ang kanyang ulo. Napahawak siya sa kanyang sentido at bumagsak sa dagat. Mabilis na gumamit si Hansen ng kapangyarihan upang maitaboy ang nakakatakot na tunog. Medyo gamaan ang pakiramdam niya, pero nanatili pa ring umalingaw-ngaw ang sakit sa kanyang ulo. Hindi niya kayang harangin ng buo ang tunog. Hindi madaling umahan mula sa tubig. Kakapahon lang niya nang muli niyang marinig ang tunog, mas malinaw pa. Naunawaan niyang nagmumula ito sa halijing metal. Ang haligi ay umiikot na parang drill, at ang mga ukit dito ay nagliliwanag ng kakaibang ilaw. Kasabay ng pag-ikot, ang liwanag ay tila umuukit sa dibdib ng nakakatakot na higanti. Damaloy ang dugo mula sa sugat, binahiran ng baluti at buhok ng higanti, nag-iiwan ng pulang bakas sa lahat ng tamaan nito. Ngayon lang napagtanto ni Hansen na hindi talaga pula ang baluti ng higanti. Nadungisan lang ito ng dugo na patuloy na umaagos mula sa kanyang katawan. Pati buhok ng higanti ay matagal nang sinisipsip ng dugo. Tanging ang pinakataas lang ng buhok ang nanatiling kulay pilak puti. Akala ni Hansen ay bangkay na lang ang higanting nabutasan. Ngunit sa pag-ikot ng halijing metal, naramdaman niyang nanginginig ang katawan nito, tila dumaranas ng matinding sakit. Buhay pa siya, gulat na wika ni Hansen. Sino ka? Bakit ka nandito? Iniisip niya, ngunit bago pa siya makapag-isip ng malinaw, narinig niya ang isang tinig. Habang walang habas na umuukit ang haligi sa dibdib ng higanti, bigla itong lumingon kay Hansen. Mula sa likod ng magulong buhok, tumagos ang titig ng higanti kay Hansen. Kahit tingin lang, ramdam niya ang matinding pagkailang, para bang sinusunog siya ng mga mata nito. Nanginginig ang tinig ng higanti, halatang nahihirapan. Hindi maisip ni Hansen ang sakit na nararamdaman ng nilalang na iyon. Kung may drill na nakabaon sa dibdib mo, tiyak na sobra-sobra ang paakit. Sino ka? At bakit ka nandito? Tanong ni Hansen, habang lumilipad paatras at lumalayo muna sa higanti bago nagsalita. Patuloy siyang tinitigan ng higanti, hindi iniiwas ang tingin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ito. Kung nakarating ka rito, dapat alam mo kung sino ako. Bakit ko naman malalaman kung sino ka? Tugon ni Hansen habang unti-unting lumalayo pa. Nagulat ang higanti, tapos ay natawa. Kung hindi mo alam kung sino ako, mas mabuti. Ibig sabihin, hindi mo rin kilala kung sino ang sacred leader.
Ikaw ang sacred leader. Gulat na sabi ni Hansen, hindi makapaniwala. Lalo pang nagulat ang higanti nang marinig iyon. Tinitigan niya si Hansen na may kakaibang ekspresyon, ngunit nanahimik. Para bang may iniisip itong mabuti. Nang hindi na ito nagsalita, muling nagtanong si Hansen. Sino ka ba talaga? At bakit ka ipinako sa bundok na ito? Tinitigan siya ng higanti na tila naguguluhan. Pagkatapos ay sagot nito, ako ang alpha ng Break Sky. Kahit ipinako at tinitiis ang matinding paghihirap, puno ng dignidad ang tinig nito. Para bang karapat-dapat sambahin ng buong universo dahil lang sa titulong iyon. Ikaw ang alpha ng Break Sky. Ibig sabihin, ang mga higanting ito ay mga Break Sky rin. Kahit nahulaan na ni Hansen, nakagugulat pa ring marinig mismo mula sa bibig ng higanti. Oo, lahat sila ay Break Sky. Tumigil sandali ang alpha at siya naman ang nagtanong, sino ka? Hansen. Isa lang akong walang kwentang crystallizer, magalang na sagot niya. Simula kailan nagkaroon ng ganitong katawan ang mga crystallizer? Malamig na tanong ng alpha habang nakatitig kay Hansen. Palagay ko matagal ka nang nakakulong dito kaya hindi mo alam ang nangyayari sa labas. Iba na ang mga crystallizer ngayon. Tapos, nagtanong si Hansen, bakit ka nakagapos dito? Bakit hindi ka inililigtas ng mga kasama mo? Tama ka, hindi na ito ang panahon ng Break Sky. Napabuntong hininga ang alpha. Kung hindi nila sinubukang iligtas ako, hindi sila nakukulong dito habang buhay para maghukay sa bundok na ito. Sino ang nakapagtali sa'yo rito? Si Sacred Leader ba? Tanong ni Hansen. Umiling ang Break Sky Alpha. Babuka pa sana ang bibig nang biglang nagbago ang ekspresyon. Agad nitong sinabi, mabilis. Magtago ka sa buhok ko o mamamatay ka. Napansin na rin ni Hansen ang kakaiba. Pati ang kanyang Black Crystal Armor ay nagbigay ng babala ng paparating na panganib. Hindi nagsisinungaling ang Alpha. Kumislap ang katawan ni Hansen at agad siyang lumipad papunta sa balikat ng higanti, umakyat patungo sa buhok nito. Ano man ang mangyari, huwag kang maglalabas kahit kaunting presensya, mahina ngunit mariing bilin ng Alpha. Tumigil ito at malamig na tumitig sa kalangitan. Itinago ni Hansen ang sarili sa loob ng buhok ng higanti, pinipigil ang kanyang aura. Ang Black Crystal Armor ay naglabas ng kakaibang kapangyarihan na pumihil sa lahat ng enerhiya mula sa kanya. Nawala ang kanyang presensya, kahit siya mismo ay hindi na maramdaman ang sariling aura. Bigla niyang naramdaman ang pag-alo ng espasyo sa itaas. Pagtingala niya, may lumilitaw na figure ay malapit sa sun clock. Halos mapasigaw si Hansen nang makita ang katawan. Si King Jun, ang nilalang na nakita niya noon sa Planet Eclipse. Matapos itong masugitan, hindi na niya muling nasalayan. Hindi siya makapaniwalang dito pa niya ito muling makikita. Horizontal Evil, napag-isipan mo na ba? Si King Jun, nakasuot ng gintong baluti at helmet, worry isang Diyos hari sa kalangitan. Ang kanyang mga matay tila kidlat habang nakatitig sa higanti. Halos gumaling na ang mga sugat mo, pero araw-araw ka pa ring pumupunta rito. Kung may oras ka, bakit hindi mo hanapin kung sino ang umatake sa'yo at nagpahirap sa'yo ng ganito? Malamig na tugon ng higanti. Ngunit imbes magalit, sumagot si King Jun ng may halong pang-uuyam, Horizontal Evil, nais mo ba talagang manatili rito magpakailanman? Nais mo bang makita ang iyong mga tao na walang tigil na sumusubok iligtas ka? Kabanata 2704. Patuloy na pinahihirapan si Horizontal Evil, pero nagawa pa rin nitong tumawa. Kahit iwanan man ako ng lahat, hindi tatanggapin ng mga buhay o ng mga patay ang mga Break Sky. Kaya ano ang halaga nyon? Gusto nyo ba ang Super Gene? Hindi ko ibibigay kahit kanino. Nabigla si Hansen nang marinig iyon. Sa wakas, muling nabanggit ang mailap na Super Gene. Hindi nag-iba ang mukha ni King Jun. Kalma niyang tiningnan si Horizontal Evil at sinabi, iniaalay mo ang sarili mo at ang buong lahi ninyo para sa pinakamahalagang sikreto ni Sacred Leader. Sulit ba talaga ang kapalit? Pinahihirapan ka rito. Hindi mo ba napansin? Mamamatay lahat ng kapwa mong Break Sky dito kasama mo. Nasaan na si Sacred Leader ngayon? Nagpakita ba siya ng kahit kagustuhan na iligtas ka? May ginawa ba siya para sa Break Sky? Hindi mo kailangang magsalita pa. Walang makakaagaw ng lihim ng Super Gene mula sa akin. Nabigo na si Sky Armor noon. Ikaw naman, King Jun. Mabibigo ka rin. Sige, subukan mo pa, mapanuyang sagot ni Horizontal Evil. Natawa si King Jun, pero hindi siya nagalit. Nanatiling mayabang ang kanyang tindig habang sinasabi. Mayroon akong lahat ng oras sa mundo. Pag-isipan mo na lang ng mabuti. Pero dumalaw ako rito dahil may nais akong sabihin. Mawawala muna ako ng ilang sandali.
Kapag bumalik ako, may maliit akong handog para sa'yo. Magugulat ka, at tiyak kong aabangan mo ito. Ano ang ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Horizontal Evil. Malalaman mo pagdating ng panahon. Tinitiyak ko, magugulat ka. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa mukha ni King Jun bago ito lumipad patungo sa araw na hugis orasan at tuluyang naglaho. Maya-maya, nagsalita si Horizontal Evil gamit ang paos na tinig, pwede ka nang lumabas. Lumabas si Hansen mula sa buhok ng higanti, nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang at hindi naramdaman ni King Jun ang kanyang presensya sa buong pag-uusap. Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung nalantad siya. Pagkaalis ni King Jun, bumalik din sa payapang anyo ang Black Crystal Armor. Unti-unting nawala ang mga babala at kaba sa katawan ni Hansen. Isa ka lang King Class. Paano ka nakarating dito? Tanong ni Horizontal Evil. Para sa kanya, walang kaibahan ang half-deified at King Class. Ikinwento ni Hansen ang tungkol sa 4-ship cube. Pagkarinig nito, napakunot noo si Horizontal Evil. Ibig sabihin, ang 4-ship cube ay isang kayamanang nagmula sa anti-material world. Talagang kakaiba iyon. Siguro iyon ang dahilan kung bakit ka dinala rito. Anong klaseng lugar ba ito? At sino ang lalaking iyon? Tanong ni Hansen. Hindi siya sinagot ni Horizontal Evil, bagkus ay nagtanong ito, ikwento mo sa akin ang nangyayari sa universo ngayon. Dahil matyaga, nagsimula si Hansen na ikwento ang kalagayan ng universo. Mabuti ang pakikinig ni Horizontal Evil, nagtatanong pa paminsan-minsan. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang alalahanin sa kanyang mukha. Kalaunan, tumingin si Horizontal Evil sa araw at tinigilan si Hansen. Malapit na ang oras ko. Bumalik ka na lang bukas. Susubukan pa sanang magsalita si Hansen, ngunit bigla niyang narinig ang tunog ng kampana. Nang tumangala siya, napansin niyang lumipas na ang 12 oras. Huminto sa pag-ikot ang haliging metal, namatay ang mga ilaw nito at bumalik sa pagiging isang simpleng poste. Dahan-dahang pumikit si Horizontal Evil na para bang nahulog sa mahimbing na pagtulog. Kahit anong gawin ni Hansen para gisingin siya, wala na itong tugon. Hindi nagtagal, dumating ang mga break sky. Hindi nila nakita si Hansen at nagpatuloy lang sa paghuhukay ng bundok. Nang masilayan iyon, nakaramdam ng matinding awa si Hansen. Araw-araw nilang sinusubukang hukayin ang bundok para mailigtas ang kanilang alpha, pero imposibleng matapos nila iyon. Ang gumawa ng kaparusahan na ito ay ubod ng kasamaan. Mas madali sanang patayin na lang sila, pero mas pinili nitong Iparana sa kanila ang walang hanggang paghihirap. Nakakatakot isipin. Napabuntong hininga siya at lumipad pabalik sa 4-ship cube. Pagbalik niya sa Underworld Lake, nadatnan niya si Bauer at ang 16 na pigis na naghihintay sa kanya. Lahat ay nakatingin kay Hansen pagdating niya. Hindi ba dumating sina Exquisite at Likir habang wala ako? Tanong niya habang kinarga si Bauer. Hindi, sagot ni Bauer, sabay iling ng ulo. Tumango si Hansen. Isa itong painang nabawasan. Sinubukan niyang ilagay ang 4-ship cube sa loob ng Destiny's Tower, at nagawa niya ito ng walang hirap. Napabuntong hininga siya ng ginhawa. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, babalik ako kay Horizontal Evil. Baka makakuha pa ako ng mga sikreto mula sa kanya. Ayon sa mga sinabi ni King Jun, mukhang malapit talaga siya kay Sacred Leader, naisip ni Hansen. Pinag-isipan niya kung paano makakakuha ng tiwala mula rito. Pero hindi iyon magiging madali. Sa napakahabang panahon na nandoon si Horizontal Evil, hindi man lang siya nagsiwalat ng sikreto kahit sa tormentor niyang halos Diyos na. Lalo pa kay Hansen, na isa lang estranghero. Nag-ensayo si Hansen sa pampang ng lawa ng kalahating araw. Plano niyang maghintay ng 12 oras bago muling bumalik sa mahiwagang mundo para dalawin si Horizontal Evil. Pero bago pa man sumapit ang oras, may nakita siyang paparating. Uncle Yu, bulong ni Hansen nang makilala ang anyo ng lalaking lumilipad sakay ng isang crane. Si Yu Shangsen iyon. Pagkababa ni Yu Shangsen, lumapit siya kay Hansen na may ngiti. Ang bagay na ipinagawa sa'yo ng leader, kamusta na? Ano, wala namang ipinapagawa sa akin ang Sky Palace leader, sagot ni Hansen, kunwari nagtataka. Tumango si Yu Shangsen. Mabuti at maingat ka, ganyan nga dapat, pero kailangan mong hanapin ang babaeng iyon. Agad. Nang marinig iyon, natiyak ni Hansen na alam talaga ni Yu Shangsen ang ipinag-utos ng Sky Palace leader. Kaya tinaas niya ang kamay na parang sumusuko. Pagdating ko sa Outer Sky, hindi ko pa halos nakikilala ang mga very high. Paano ko mahahanap ang target ko? Sa isip niya, at kahit nakilala ko silang lahat, hindi ko naman pwedeng haburan isa-isa para lang makita kung may birthmark sila sa dibdib.
Mahihirap ang sitwasyon, pero naniniwala akong kaya mo, nakangiting sagot ni Yu Shangsan. Ano bang ibig mong sabihin? At bakit hindi ikaw ang gumawa nito? Kunot noong tanong ni Hansen. Hindi ko trabaho iyan, trabaho mo iyan. May iba pa akong aasikasuhin. Nakangiting dagdag niya, oo. Kung wala nang iba, sa ilang araw dadalhin ka nina Exquisite at Likir sa God Area. Mabuti pang magpakabait ka roon. God Area. Isa lang akong half-deified. Paano ako makakapunta sa God Area? Nagtatakang sagot ni Hansen. Narinig na niya dati ang God Area. Isa itong espesyal na xenogeneic space, katulad ng Core Area. Ngunit kung ang Core Area ay para lamang sa mga king, ang God Area naman ay eksklusibo para sa mga deified. Kabanata 2705. Ano bang kinalaman ng reputasyon sa pagpunta sa God Area para mangaso ng mga xenogeneic? Hindi maintindihan ni Hansen. Mapait ang ngiti ni Yu Shangsan. Sinabi niya kay Hansen, sa God Area, hindi lang mga primitive xenogeneic ang mayroon doon. Mayroon silang iba't ibang uri ng deified level xenogeneic. Kahit na ang isang sobrang lakas na half-deified, nasa pinakailalim lang siya ng food chain sa God Area. Sobrang hirap pumatay ng xenogeneic sa God Area. Kahit pa sabihin kaya mo silang patayin, hindi mo kailangang pumunta roon. Sa Outer Sky pa lang, marami ng xenogeneic. Sa totoo lang, baka mas marami pa sila kaysa sa nasa God Area, kaya hindi naman talaga kailangan ng silkworms na pumunta sa God Area. Kung ganoon, bakit sila gumagastos ng ganito kalaking pagsisikap para dalhin tayo roon? Lalo pang nalitaw si Hansen. Tumawa si Yu Shangsan. Simple lang. Gusto nilang ipaglaban tayo laban sa ibang deified elites. Halos matawa si Hansen sa hindi makapaniwala. Imposible. Mas mahirap harapin ang ibang deified kaysa sa mga deified xenogeneic. Kung hindi ko kayang pumatay ng deified xenogeneic, paano ko pa haharapin ang deified elites? Magandang tanong. Sa normal na pagkakataon, wala tayong kapangyarihang lumaban sa deified ng ibang lahi. Pero dahil sa very high, medyo iba ang sitwasyon, sabi ni Yu Shangsan na nakangiti. Ngayon, naintindihan na ni Hansen. May partikular na layunin ang very high sa pagpapalaban sa kanila laban sa ibang deified warriors. Isang uri ito ng twisted training. Dahil mahalaga sa very high ang mga silkworms, hindi sila basta papatayin ng mga deified ng ibang lahi. At ang mga silkworms naman, makakalaban nila ang mga mandirigma mula sa ibang lahi, kaya mas madaragdagan ang kanilang kaalaman at lakas. Para bang ginagamit sila bilang sparring partners ng iba't ibang deified sa buong universo. Tanging ang very high lang ang may lakas ng loob para gawin ang ganitong kabaliwan. Paano kung makasalubong tayo ng isang bugnuting deified? Baka may mga deified na hindi ganoon kalaki ang respeto sa very high at baka patayin nila tayo. Ano ang gagawin natin kung ganoon? Nagtatakang tanong ni Hansen. Bagamat makapangyarihan ang very high, imposibleng lahat ng nilalang ay may mataas na respeto sa kanila. Kung makasalubong ni Hansen ang isang may galit sa very high, baka maging nakamamatay ang kanyang bakasyon sa God Area. Tumingin si Yu Shangsan kay Hansen. Nakalimutan mo na ba kung ano ang silkworms? Sa paningin ng very high, mga kasangkapan lang tayo. At kapag nasira ang isang kasangkapan, madali lang itong palitan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, bukod pa riyan, alam ito ng maraming deified tungkol sa very high. Kung tatanggihan nila ang kahilingan ng very high, magiging problema para sa kanila. At marami rin sa kanila ang sabik na bigyan kami ng aral bilang mga pinili ng very high. Hindi man nila tayo gustong patayin, pero gugustuhin nilang pahirapan tayo. Kaya dapat handa ka pagdating mo roon. Ibig sabihin, pupunta tayo sa God Area para mamatay sa bogbog. May mapait na ngiti si Hansen. Malapit-lapit na rin ang katotohanan dyan. Pero ang mga laban na ito ay magpapatibay sa ating loob at magpapahusay ng ating kakayahan sa pakikipaglaban. Maraming half-deified silkworms ang nagiging deified dahil sa mga laban sa God Area. Iyan na siguro ang magandang bahagi. Kumaibot ang balikat ni Yu Shangsan at kumaway kay Hansen. Aalis na ako. Dapat bilasan mo na ang ipinag-utos sa iyo ng leader. 4 na taon ay hindi ganoon kaikli o kahaba. Pero mas mabuting matapos mo na agad. Pagkaalis ni Yu Shangsan at Hansen, dumating sina Likir at Exquisite sa Underworld Lake. Doon nila sinabi kay Hansen na kailangan niyang pumunta sa God Area para magsanay. Handa na si Hansen, kaya agad siyang pumayag. Pero dahil dito, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong bumalik upang makita si Horizontal Evil. Ang paraan para makapasok sa God Area ay kahalintulad ng Core Area.
Kailangang makabuo ng substance chains upang maitulak at mabuksan ang pinto ng God Area. Si Hansen at ang karamihan sa iba pang silkworms ay hindi pa nakakabuo ng substance chains, pero may espesyal na genofluid ang very high na nagbibigay kaya sa kanila na makabuo nito sa loob ng maikling panahon. Sa ganoong paraan, makakapasok sila agad sa God Area ng mas maaga kaysa sa kanilang natural na proseso ng ascension. Mayroon ding espesyal na koneksyon ng very high sa mga silkworms para masundan sila sa God Area. Pero dahil mahirap gumawa ng genofluid, tig-3 bote lang ang binibigay sa bawat silkworm. Kaya hanggat hindi pa nagiging deified si Hansen, 3 beses lang siyang makakapasok sa God Area. Kaya bawat pasok niya roon, kailangan niyang manatili ng matagal bago lumabas muli. Matapos inumin ni Hansen ang kanyang unang bote ng genofluid, hindi agad tumaas ang kanyang kapangyarihan. Pero nagsimula ang pagbabago sa kanyang katawan, at nakabuo siya ng substance chain. Mas larawan lang ito kaysa totoo. May istruktura ito ng substance chain, pero wala pa ang antas ng kapangyarihan ng deified. Hindi rin nadagdagan ang personal na lakas ni Hansen kahit na ininom niya ang fluid. Ang proseso ng pagbukas ng gate ng God Area ay pareho sa pagbukas ng core area door. Ang pagkakaiba lang, maaaring makapasok sina Likir at Exquisite sa God Area na binuksan ni Hansen. Pumasok silang 3 ng sabay. Parang kapareho lang ng universo ang God Area. Nakita ni Hansen ang sarili niya sa isang damuhan. Tumingin-tingin siya sa paligid. Sa tingin niya, magkahawig ang God Area at ang universo. Ang pinakamalaking kaibahan ay tila walang hanggan ang lupang nakapaligid sa kanya. Walang dulo na makita. Ngayon ka lang nakapasok sa God Area, kaya hindi ka pa pamilyar dito, sabi ni Likir. Kapag nakakita ka ng isang God Spirit Storm, maiintindihan mo kung gaano talaga takot ang God Area. Ano ang God Spirit Storm? Tanong ni Hansen. Walang synergeneik dito sa God Area, maliban na lang kung dumating ang God Spirit Storm. Doon lang sila lilito. Iyan ang magpapakita sa iyo ng tunay na kalupitan ng God Area. Kung wala sanang mga bagyong iyon, pwede mong ituring ang lugar na ito bilang isang paraisong bakasyonan. Tumawa si Likir. Habang nag-uusap sila, may isang nilalang na lumilipad mula sa kalangitan papunta sa kanila. Nang makita ito ni Hansen, napansin niyang isa itong deified na Extreme King. Ikaw ba ang Extreme King na tinatawag na Baolian? Tanong ni Exquisite. Sino kayo? Tanong ng deified na Extreme King, litong nakatingin kay Exquisite. Kami sina Exquisite at Likir ng Very High. Pagbati, sagot ni na Exquisite at Likir. Nang marinig ni Baolian ang salitang, Very High, parang may naalala siya. Ngumiti siya at nagtanong, kayo ay mga binibini ng Very High. May kailangan ba kayo? Habang sinasabi niya iyon, tumingin siya kay Hansen. Halatang alam niya kung ano ang gusto ni Likir at Exquisite. Nakilala rin niya si Hansen. Mahirap para sa mga Extreme King na hindi makilala si Hansen. Napatay niya ang isang prinsipe, natalo ang isang elder, at dinukot pa ang paboritong anak ni King Bai. Marami sa buong universo ang maaaring hindi agad siya makilala, pero ang mga Extreme King tiyak na kilala siya. Nananatili ang matinding puot nila kay Hansen sa kanilang mga puso. Narinig kong naging silkworm ng Very High si Hansen. Hindi ako makapaniwalang napunta siya agad sa God Area. At ngayon, nakaharap ko pa siya. Isang napakalaking pagkakataon ito, naisip ni Baolian, kumikislap ang kanyang mga mata. Kabanata 2706. Pero alam ni Baolian na hawak ni Hansen ang kalasag ng Medusa's Gaze. Kahit si Menglai ay na-freeze ni Hansen at iniwang nakabitin sa himpapawid. Gumastos ng malaki ang Extreme King para buhayin muli si Menglai matapos ang kahihiyang iyon. At saka, si Baolian ay isa lang primitive deified. Hindi siya mangangahas na salubungin ang kalasag ng Medusa's Gaze kung gagamitin iyon laban sa kanya. Dinala namin si Hansen dito sa God Area para magsanay. Umaasa akong matuturuan mo siya kahit kaunti, Ginoo, sabi ni Likir. Kung kayong dalawa mismo ang humihiling, hindi ko tatanggihan. Pero kung gagamit tayo ng sandata, baka may masaktan. Mas mabuti siguro kung walang gagamit ng treasures. Ano sa palagay ninyo? Sagot ni Baolian na nakangiti. May punto ka, Ginoong Bao, tugon ni Exquisite. Alam niya ang iniisip ni Baolian, pero pumayag pa rin siya. Kung tatanggi sila, baka hindi natanggapin ni Baolian ang pakikipaglaban kay Hansen. At kung papayagan naman ang paggamit ng treasures, baka hindi rin makakuha ng sapat na karanasan si Hansen. Para kina Likir at Exquisite, mawawala ang saysay ng pagsasanay. Kung susubukan mang patayin ni Baolian si Hansen, hindi rin nababahala si Exquisite. Isa lang siyang primitive deified.
Kahit wala siyang treasures, hawak pa rin ni Hansen ang God's Wonder, isang kakayahang mahusay para makatakas kung kinakailangan. At naroon pa sila ni Likir, kaya halos imposibleng mapatay si Hansen. Walang reklamo si Hansen. Mas interesado siyang malaman kung gaano kalaki ang agwat ng lakas niya kumpara sa isang primitive deified. Nang makita ni Bao Lian ang pagsang-ayon ni Exquisite, ngumiti siya at nagsabi, kung ganoon, tutulungan ko kayo. Alam din ni Hansen ang iniisip ni Bao Lian, ngunit hindi na niya iyon binanggit. Lumapit siya at tinitigan ang lalaki. Ano ang kaugnayan mo kay Bao Qin? Pagkarinig ng pangalang iyon, nanlamig ang mukha ni Bao Lian. Si Bao Qin ay kamag-anak ko, malamig niyang sagot. Ah, pamilya pala kayo. Mabuti iyon. Hindi ko pa natatapos ang usapan namin noong huli kaming nagkita. Kung pareho kayong pamilya, hayaan mong sayo ko ibuhos ang paghihiganti ko. Ang kasalanan ng isa ay kasalanan ng lahat, tugon ni Hansen. Siyempre, ganoon din ang tingin ko. Pero ano ba ang ibig mong sabihin sa paghihiganti? Tanong ni Bao Lian na may malamig na tawa. Kung paghihiganti ang pag-uusapan, tama lang na maglaban tayo hanggang kamatayan. Wala kang dapat ikabahala sa mga patakaran. Gamitin mo lahat ng kaya mo. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa kapalaran, sagot ni Hansen. Ha! Gagamitin mo ba ang kalasag ng Medusa's Gaze laban sa akin? Tumitig si Bao Lian at nagsalita ng mariin. Hindi niya inakalang papayag si Hansen na mamatay lang kung ganoon. Hindi sumagot si Hansen. Hinubad niya ang Apollo set at iniabot kay Likir. Pagkatapos, ibinigay din niya sa kanya ang kalasag ng Medusa's Gaze. Gaya ng dati, hindi ako gagamit ng treasures. Ikaw, gamitin mo ang anumang nais mo, sabi ni Hansen kay Bao Lian. Napakunot noo si Bao Lian. Hindi niya alam kung anong binabalak ni Hansen pero mukha itong nagpapakamatay. Gayunman, hindi siya mukhang taong gustong mamatay. Tiyak may tinatagong pakana. Ano? Natatakot ang isang Extreme King deified sa isang half-deified na walang armas. Ngisi ni Hansen. Natatakot lang ako baka hindi pumayag ang dalawang dalagang ito, sagot ni Bao Lian habang tumingin kina Exquisite at Likir. Kung iyon ang desisyon niya, hindi kami makikialam, sabi ni Exquisite. Kaya't tumanggo si Bao Lian at nagsabi, kung ganoon, sana huwag ninyo itong ituring na kawalan ng paggalang sa very high. Kumislap ang kanyang mga mata ng kapangyarihan. Lumitaw ang mga substance chains na parang mga talulot ng lotus, bumabalot sa kanya. Pinakawalan ni Hansen ang buong lakas ng The Story of Jinns at malamig na tumingin kay Bao Lian. Sige. Dahil kung ako ang unang umatake, baka hindi ka na makalaban pa. Kung gusto mong mamatay, ikalulugod kong tuparin iyan. Galit na sigaw ni Bao Lian. Nagpakawala siya ng higanting lotus na nagbukas ng mga talulot na tila sasakmalin si Hansen. Ngunit biglang nag-teleport si Hansen, nakatakas na parang hangin. Kahit saan umabot ang atake ni Bao Lian, mga lotus ang sumusulpot, na para bang lumilipad si Hansen sa gitna ng dagat ng bulaklak. Ngunit kalmado pa rin siya at hindi man lang natatamaan. Lalong lumakas ang kakayahan ni Hansen. Kahit isang deified na gaya ni Bao Lian, hindi siya napapahirapan, bulong ni Likir, halatang nagulat. Tumanggo si Exquisite. Mukhang nakatulong talaga ang laban niya laban sa Red Blood Demon. Sayang lang at hindi natin nakita ang laban na iyon. Malaki sana ang naitulong sa atin. Hindi bale. Sa God Area, marami pa tayong makakalabang malalakas. Marami pa tayong pagkakataong matuto, sagot ni Likir. Ngunit sumeryoso si Exquisite. Hindi ito katulad ng laban sa Red Blood Demon. Doon, nakasalalay ang buhay niya. Dito, siguradong magpapaluwag ang mga kalaban dahil narito tayo. Hindi ganoon kalalim ang matututunan niya. Gayunman, alam nilang makakatulong pa rin ito kay Hansen. Pinag-aralan nila ang bawat galaw niya. Samantala, naiirite na si Bao Lian. Mas mabilis at mas malakas siya kaysa kay Hansen, pero parang alam ng kalaban ang bawat galaw niya. Lagi itong nakakatakas at napapawalang bisa ang kanyang mga atake. Nadismaya si Hansen. Kahit na deified si Bao Lian, malayo ito sa antas ng Red Blood Demon. Ang lakas nila ay halos magkapareho, pero ang isipan at karanasan sa laban ng Red Blood Demon ay mas mataas. Talagang may isipan ng tunay na Diyos ang Red Blood Demon. Hindi siya katulad ng karaniwang primitive deified na isip ni Hansen. Kaya't kahit wala pa siyang kayang lumampaso sa lahat, mahirap ding ipitin siya ng isang primitive deified. Kung may taas niya sa half-deified ang lahat ng apat niyang Geno Arts, malamang kayanan niyang talunin ng isang primitive deified. Nang hindi makontrol si Hansen, namula sa galit at hiya si Bao Lian. Isang deified ng Extreme King, ngunit hindi matalo ang isang half-deified na walang armas.
Kahihiyan iyon. Kaya't nagpa siya si Bao Lian, kung gusto niyang mamatay, papatayin ko siya kahit nasa ilalim siya ng very high. Kumislap ang kanyang noo ng liwanag. Isang puting lotus ang lumitaw at nagsimulang umikot ng mabilis. Sa wakas, lumabas na. Ano kaya ang kayang gawin ng King Body ni Bao Lian? Bulong ni Hansen habang nakamasid. Kabanata 2707. Naramdaman ni Hansen ang kakaibang presensya na inilalabas mula sa katawan ni Bao Lian. Kahit siya ay napilitang umamin, ang mga King Body ng Extreme King ay nakakatakot. Sa paggamit lang ng King Body, napalakas niya ng maraming beses ang presensya niya. Ang mga deified ng ordinaryong lahi ay hindi kayang makipaglaban sa deified ng Extreme King. Habang nag-iisip si Hansen, ipinikit ni Bao Lian ang kanyang mga mata at malamig na nagsabi, ayokong patayin ka, pero tila hinahanap mo ang sarili mong kamatayan. Huwag mo akong sisihin kung gagawin ko ang hinihingi mo. Kung may kapangyarihan ka, ipakita mo. Kung wala, tigilan mo ang Saturday, sagot ni Hansen. Hindi na nagsalita si Bao Lian. Binuksan niya ang kanyang mga mata at biglang tumingin kay Hansen. Naramdaman ni Hansen na ang tingin ni Bao Lian ay nakatutok na sa kanya. Bigla niyang naramdaman ang isang banyagang enerhiya na pumapalibot sa kanya, ngunit hindi niya matukoy kung anong uri ng kapangyarihan iyon. Para bang naroon, ngunit parang wala rin. Pagkatapos noon, tumalikod si Bao Lian at nagsimulang tumakbo palayo. Hindi pa tapos ang laban natin. Saan ka pupunta? Nakakunot noong tanong ni Hansen. Patay ka na. Maghanda ka na sa iyong libing, sagot ni Bao Lian habang papalayo. Sa ilang saglit, nawala na siya sa paningin. Gustong habulin ni Hansen si Bao Lian, ngunit ang kakaibang kapangyarihan na iyon ay nagpaparamdam sa kanya ng pagkahilo. Dahil malapit sina Exquisite at Likir, ayaw niyang gamitin ang iba pa niyang Geno Art upang alisin ang epekto. Sa halip, tinanong niya sila, nakita niyo ba kung anong kapangyarihan ang ginamit ni Bao Lian sa akin? Umiling si Likir. Si Bao Lian ay anak ng dating pinuno na si King Bao. Isa siya sa mga anak nito. Sa ngayon, si King Bai ang namumuno. Hindi ganoon kalakas si King Bao, kaya hindi siya gaanong kilala. Maaari niyo bang masabi kung anong elemento ang ginamit laban sa akin? Tanong ni Hansen. Sinuri ni Exquisite ang katawan ni Hansen. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, magaling ang very high sa pagtukoy ng uri ng enerhiya. Pero kakaiba ang kapangyarihan ni Bao Lian. Kahit ako, hindi ko matukoy ang elemento. Para siyang causal power, pero hindi rin eksakto. Kahit ginamit ni Hansen ang The Story of Genes upang siyasatin ang sarili, wala siyang natagpuang kakaiba. Normal ang kanyang katawan, walang sugat o abnormalidad. Hindi niya malaman kung ano ang ginawa ni Bao Lian sa kanya. Nagbibiro lang ba sa akin si Bao Lian? Muli niyang sinuri ang sarili upang makatiyak. Ginamit ni Exquisite at Likir ang iba't ibang pamamaraan upang siyasatin si Hansen, ngunit bigo silang malaman ang dahilan. Bagamat ramdam ni Hansen ang presensyang nakapalibot sa kanya, hindi niya ito maalis. Sa puso niya, ramdam niya ang mali. Habang pilit niyang iniiwasang gamitin ang dungeon area, bigla silang nakarinig ng nakakatakot na ugong mula sa langit. Agad silang tumangala at nakita ang paparating. Ang maaraw na langit ay naging maulap at madilim. Sa isang iglap, nagdilim ang buong paligid. Isang bagyong espiritu ng Diyos. Kailangan na nating umalis, biglang sabi ni Exquisite at Likir. Hinailan nila si Hansen gamit ang Galaxy Teleport upang lumayo sa bagyo. Dahil pareho silang half-deified, naglakas loob lang silang pumasok sa lupain na iyon dahil mayroon silang kapangyarihan ng God's Wonder. Kung wala iyon, baka matagal na silang nalibing ng mga deified Xenogeneic. Pagkatapos gamitin ang Galaxy Teleport, napunta si Hansen sa isang disyerto. Hindi niya alam kung gaano kalayo ang narating, pero wala na ang bagyong espiritu ng Diyos sa kalangitan. Ngunit bago pa sila makabawi, muling umungal ang langit at nabalot ng ulap. Napakasama naman ng swerte natin. Muli tayong nasalubong ng bagyong espiritu ng Diyos, reklamo ni Exquisite. Wala tayong oras para magreklamo. Tumakbo na lang tayo, mabilis na sabi ni Likir. Muli nilang ginamit ang Galaxy Teleport. Pero saan man sila mapunta, muling sumusunod ang bagyo. Doon napagtanto ni Hansen, hindi kaya ang kapangyarihan ni Bao Lian ang dahilan kung bakit tayo hinahabol ng bagyo. Imposible iyon. Isa lang siyang primitive deified. Hindi niya kayang kontrolin ang bagyong espiritu ng Diyos. Kahit isang tunay na Diyos ay hindi kayang tawagin ito, paliwanag ni Likir. Ngunit kahit ilang beses silang lumipat ng lugar, patuloy na sumusulpot ang bagyo. Sa kalaunan, nakumpirma nila, si Hansen ang problema. Kapag kasama siya, laging sumusulpot ang bagyo.
Kapag wala siya, ligtas sina Likir. Mukhang minamaliit ko ang deified na iyon, napilitang aminin ni Hansen. Ganito pala kalubha ang kapangyarihan ni Bao Lian. Ngayon, nasa bingit siya ng kapahamakan. Kung hindi titigil ang bagyo, tiyak na mahuhulog siya rito, at doon naghihintay ang walang bilang na mga deified Xenogeneic. Kabanata 2708. Dito mo na lang ako iwan at magpatuloy ka. Nakita ni Hansen na basang-basa ng pawis ang mukha ni Exquisite, at ang pagdaloy ng enerhiya sa kanyang katawan ay hindi na maayos. Alam niyang sobra na ang paggamit nito ng Galaxy Teleport. May hangganan ng katawan nito, at halos maubos na ang kanyang lakas. Ngunit hindi pinansin ni Exquisite ang sinabi ni Hansen. Sandali itong nag-isip bago nagsalita. May naisip akong paraan. Magte-teleport tayo kay Bao Lian. Hindi niya hahayaang siya rin ay matrap sa parehong God Spirit Storm na inilagay niya sa iyo. Kaya kung susundan natin kung saan siya nagpunta, baka makahanap tayo ng paraan para burahin ang kapangyarihang iniwan niya sa iyo. Wala ring silbi. Hindi na natin siya mahahanap ngayon. Umiling si Hansen na may pagod na ngiti. Muling nag-teleport si Exquisite, at unti-unting nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Kumakawala't kumakabig ang kanyang tingin dito at doon, ngunit hindi niya matunten ang imahe ni Bao Lian. Tigilan mo na ang paghahanap. Umalis na siya mula sa God area. Hindi niya hahayaang mamatay siya kasama natin, sabi ni Hansen. Matagal na niyang inisip iyon, at ngayon ay nakumpirma na lang ang kanyang hinala. Dapat may paraan. Ang mukha ni Exquisite ay kakaiba kaysa dati, puno ng pagkabahala. Wala na siyang opsyon. Hindi niya kayang kontrolin ang lugar na tulad ng God area. Seryoso ako. Umalis ka na. Ang God Spirit Storm ay para sa akin. Ako ang humamon kay Bao Lian sa isang deathmatch. Responsibilidad ko ito, wika ni Hansen. Umiling si Exquisite. Ikaw ang aking silkworm. Hindi kita hahayaang mamatay. Akala ko para sa mga very high, ang mga silkworm ay mga kasangkapan lamang. Kung mamatay ako, kukuha ka lang ng panibago, sagot ni Hansen, nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Napatingin si Exquisite at nangineg. Totoo ang sinabi ni Hansen, ang mga silkworm ay mga kagamitan lamang para sa pag-usbong at pag-angat ng mga very high. At hindi lamang si Hansen ang nakakaalam nito. Para sa mga very high na nag-aaral ng very high sense, ang mga silkworm ay wala lang, mga laruan ng sansinukob. Ganoon din ang tingin nila sa karamihan ng nilalang mula sa ibang lahi. Ngayon, si Exquisite ay nahati sa loob. Ayon sa katuruan ng kanyang lahi, malinaw ang dapat niyang gawin, iwanan si Hansen at pumili ng bagong silkworm. Pero sa hindi malamang dahilan, ayaw niya itong gawin. Kahit alam niyang wala itong naitutulong, patuloy pa rin siyang nagte-teleport kasama si Hansen, paulit-ulit. Hindi rin niya dinala ito kay Likir. Wala ring saysay iyon. Mapipilitin lang si Likir na tumakas kasama nila, at lalo lang lalala ang sitwasyon. Napakalakas niyang silkworm. Wala akong mahahanap na katulad niya. Kung nais kong magtagumpay sa buhay na ito, kailangan ko siya. Gagawin ko ang lahat para mailigtas siya, bulong ni Exquisite sa sarili. Sa bawat teleport niya, hinahanap niya ang anumang paraan para mailigtas si Hansen. Ngunit anuman ang gawin niya, walang nakikitang daan palabas. Walang makapagliligtas sa kanila. Bagamat ang mga very high ay itinuturing na napakalakas, tanging isang deified lamang ang makakapag-ayos ng sitwasyong ito. At si Exquisite ay masyadong mahina ngayon. Lalong naging magulo ang aura ni Exquisite, at ang kanyang mga mata ay nagdugot naging mapula. Namumula na rin ang kanyang mukha. Alam ni Hansen na nasa sukdulan na siya. Labis na pagod ang anyo nito. Nadama ni Hansen ang lalim ng kanyang katapatan, ngunit nagmamadali rin siya. May dahilan siyang hindi niya masabi habang naroon si Exquisite, kailangan niyang maiwan mag-isa. Ngunit sadyang matigas ang ulo ni Exquisite. Kahit sira na ang life force niya, patuloy pa rin siyang gumagamit ng Galaxy Teleport upang hilahin si Hansen palayo. Pagkatapos ng isa pang teleport, napahinto ito at napahajijek sa ubo. May dugo sa kanyang labi. Sobra na ang nagamit niyang enerhiya. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong determinasyon, pero dapat mo na akong iwan. Makakahanap ako ng paraan para mabuhay, mahinang sabi ni Hansen habang sinusuportahan ang nanghihinang katawan ni Exquisite. Pinahid ni Exquisite ang dugo sa kanyang bibig. Nakatingala siya sa langit, sa makapal na itim na ulap at kulog. Walang emosyon ang kanyang mukha nang sabihin. Kung hindi ko man lang mailigtas ang buhay ng aking silkworm, paano ko mabubuksan ang buong potensyal ng Sky and Man combined together? Lalo lang nag-alala si Hansen sa kanyang sinabi. Sa kabila ng desperadong sitwasyon, ayaw pa rin siyang iwan ni Exquisite.
Habang muling bumubuo ang God Spirit Storm, hinawakan siya ni Exquisite at ginamit ang God's Wonder para mag-teleport. Ngunit sa pagkakataong ito, nang lumitaw sila, napansin ni Hansen na hindi sila nakalayo mula sa God Spirit Storm. Hindi na sapat ang lakas ni Exquisite, hindi na kaya ng kanyang enerhiya na iligtas sila. Nakita ni Exquisite na nasa ilalim pa rin sila ng parehong bagyo at nanlungo ang kanyang mukha. Sinubukan pa niyang mag-teleport muli, ngunit muling umubo ng dugo. Sobra na ang pagkaubos ng kanyang katawan para gumamit pa ng Galaxy Teleport. Habang nanginginig ang katawan ni Exquisite, nakaramdam si Hansen ng kirot. Kung umalis lang siya, madali sanang naayos ni Hansen ang sitwasyon. Pero ang matibay na loob ni Exquisite ang siyang nagpapahirap sa kanya. Gayunpaman, ramdam din niya ang katapatan nito. Nananatili si Exquisite dahil nais niyang iligtas si Hansen. Gaano ba karaming nilalang ang handang magsakripisyo ng sarili para sa iba? Komplikado ang lahi ng Very High, pero bakit sinasabi ng lahat na wala silang puso? Naisip ni Hansen. Nadama ni Exquisite ang iniisip ni Hansen at isang hindi maipaliwanag na ekspresyon ang dumaan sa kanyang mukha. Tumangala siya sa papalapit na bagyo ngunit hindi na makagalaw. Bigla siyang tumingin kay Hansen. Hansen, natatakot akong hindi na tayo makakalabas ng buhay dito ngayon. Hinding-hindi tayo mamamatay, mahina niyang sagot. Ginamit niya ang maliit na figurang jade para pigilan ang pagkakasink ng kanilang pitong pandama. Hindi na maramdaman ni Exquisite ang kanyang isip at damdamin. Nagpatuloy pa rin si Exquisite na nagsalita, parang hindi narinig ang sinabi ni Hansen. Dati iniisip kong katawa-tawa ang mga pinili ng aking nakababatang kapatid. Akala ko ang Very High Sense ang tunay na pagmamalaki at pamana ng aming lahi. Pero hindi niya ito ipinagmamalaki. Lagi siyang naghahanap ng paraan para hindi ito isagawa. Maging tamad pa siya, hindi ko iyon maintindihan noon. Bago makasagot si Hansen, nagpatuloy si Exquisite. Pero ngayon, parang nauunawaan ko na, ang pagkakaroon ng pusong konektado sa buong sansinukob ay tila walang laman. Nakalimutan ng mga Very High ang ibig sabihin ng pagmamahal. Matagal na naming turo ito. Pero kahit ganoon, bawat isa sa amin ay nilalang lamang ng universo. Hindi kami makina. Minsan, ang pagkakaroon ng kaunting puso ay nakakaakit din. Hindi mo kailangang i-practice ang Very High Sense, sagot ni Hansen. Umiling si Exquisite. Wala akong pagpipilian. Sa Very High, ang kapalaran mo ay nakatalaga mula pagkasilang. Wala ring pagpipilian si Likir. Wala rin ako. Noon, naisip kong kawawa si Liuzin dahil hindi niya kailanman makakayang pag-aralan ang Very High Sense. Pero ngayon, naiinggit ako sa kanya at sa iba. Kung may pagpipilian lang ako, gugustuhin kong maging tulad nila. Ayokong i-practice ang Very High Sense. Nais ko lamang maging isang normal na Very High. Pero hindi na mahalaga iyon, malamig na dagdag ni Exquisite, nakatitig sa paparating na God Spirit Storm. Kalma ang kanyang tinig, halos may ginhawa. Hindi na siya natatakot sa kamatayan. Kabanata 2709. Kung nasa pinakamataas na kondisyon si Exquisite, hindi siya basta-basta matatalo. Pero ngayon, lubos na siyang pagod at halos wala nang natitirang lakas. Hindi niya kailanman inasahan na si Hansen ay aatake sa kanya, kaya't agad siyang nawala ng malay. Patawad, mayroon akong gagawin na makakaapekto sa isang buong lahi, kaya't hindi ko maaaring hayaan na may iba pang makaalam nito. Binuhat ni Hansen ang walang malay na katawan ni Exquisite. Tumangala siya sa langit na lalong dumidilim, at habang ginagawa iyon, unti-unting naging puti ang kanyang mga mata. Ang buong katawan niya ay nagliwanag nang simulan niyang i-activate ang kanyang Super God Spirit Mode. Kahit nagsisimula pa lang ang pagbabagong iyon, agad na nawala ang kakaibang kapangyarihang nakakapit kay Hansen. Tuluyan itong naglaho. Ilang sandali lang, nawala rin ang puting liwanag ng kapangyarihan, at bumalik sa normal ang katawan ni Hansen. Sa wakas, wala na ito. Nakahinga siya ng maluwag. Nabura na ang iniwang atake ni Bao Lian. Ngunit ang nakakatakot na God Spirit Storm ay hindi pa rin nawawala, nananatili pa rin ito sa langit. Boom! 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 Kumikislap ang mga kidlat sa madilim na kalangitan, nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag sa makakapal na ulap. Sa bawat tama ng kidlat, yayanig ang buong kalangitan at lupa. Ang bagyo ng kulog at kidlat ay lalong lumalakas at tila naging dagat ng elektrisidad ang buong paligid. Nakaramdam ng bigat si Hansen. Hindi niya alam kung ang God Spirit Storm ba ay nalalabing kapangyarihan ni Bao Lian, o kung natural na lang itong hindi nawawala dahil ganap na itong nabuo. Ano man ang dahilan, nakulong siya sa loob ng bagyong iyon. Wala nang madaling paraan ng pagtakas. Kakaiba ang bagyo.
Bagamat dumadagandong ang mga kidlat, hindi nito nasusunog ang damo sa tuwing tatama. Parang peke ang mga kidlat. Pero alam ni Hansen na tunay ang mga iyon, ngunit kakaiba ang sangkap na bumubuo sa kanila. At ngayong nasa loob siya ng bagyong ito, hindi niya magamit ang kanyang mga teleportation techniques. Para bang naka-lockdown ng bagyo ang buong paligid. Wala nang lakas si Exquisite bago pa siya mawala ng malay. At kahit gising siya at nasa pinakamalakas na kondisyon, hindi rin siya makakapag-teleport palabas. Hindi ko alam kung makakaligtas pa tayo sa God Spirit Storm na ito. Hindi nag-aksaya ng oras si Hansen. Habang buhat si Exquisite, lumipad siya ng buong bilis sa loob ng bagyo. Bumabagsak ang mga kidlat sa kanyang katawan na parang ulan. Hindi man siya nasasaktan o naninigas, dama pa rin niya ang bawat tama. Boom! Boom! Mula sa di kalayuan, may isang dambuhalang kidlat na sumabog. Sa liwanag nito, nakita ni Hansen ang anino ng isang halimaw na nakatayo sa lupa. Dahil sa matinding liwanag, hugis lang ang natukoy niya, isang halimaw na may ulo at sungay ng toro, at may malalaking pakpak ng paniki sa likuran. Hindi siya nag-aksaya ng oras para pag-isipan iyon. Lumipad siya ng mas mabilis. Ngunit muli, sa kanyang harapan ay sumabog ang maliwanag na kidlat, at doon, lumitaw ang halimaw na toro, papalapit sa kanya. Sa bawat hakbang nito, dumadagandong ang kulog, at yayanig ang lupa. Ang katawan nito ay umaabot ng 100 metro ang taas, at bawat yapak ay nagpapatindig ng balahibo kay Hansen. Ramdam niya na siya ang target ng halimaw na ito, at kahit hindi pa sila naglalaban, alam ni Hansen na hindi ito pangkaraniwang primitive class. Sakripisyo, ikaw ba ang tinatawag ko? Ang dambuhalang halimaw na toro ay nakatayo sa gitna ng bagyo, mistulang katauhan ng kidlat. Ang mga mata nitong singlaki ng bundok ay nakatuon kay Hansen. Ang tinig nito ay umuugong kasabay ng kulog, ngunit malinaw na naririnig ni Hansen. Bagamat nakatingin sa kanya, tila naguguluhan ito. Hindi nito tiyak kung si Hansen nga ba ang kanyang sakripisyo. Nanlaki ang mga mata ni Hansen sa kanyang naisip. Baulian, hayop ka. Nilagyan niya ako ng marka ng sakripisyo na nadedetekta ng isang deified xenogeneic. Kaya pala patuloy akong sinusundan ng God Spirit Storm. Ginawa niya akong alay para sa isang deified xenogeneic. Sa tingin ko nagkakamali ka. Hindi ako ang iyong sakripisyo. Mas mabuti sigurong hanapin mo iyon sa ibang lugar, wika ni Hansen. Hindi niya alam kung maiintindihan ng halimaw, pero mukha naman itong may talino. Kung pwede itong makipag-usap, baka may tsansang makatakas siya. Ngunit hindi umalis ang halimaw. Tinitigan lang siya nito, pati si Exquisite na kanyang buhat. Maaaring hindi ikaw ang sakripisyo ko, ngunit narito ka na. Hindi ako maaaring bumalik ng walang dala. Kailangan kong kunin ang isa sa inyo bilang alay. Naintindihan agad ni Hansen. Isa sa kanila ang dadalhin ng halimaw, siya o si Exquisite. Tinitigan niya ang walang malay na si Exquisite. Walang makakapidol kung ibigay niya ito, ngunit naalala niya ang desperasyon nito at ang kagustuhang mamatay para iligtas siya. Hindi niya magawang ipasa ito sa halimaw. Ngunit ayaw din niyang isakripisyo ang sarili. Mahihinang nilalang lamang kaming dalawa. Hindi kami karapat-dapat na maging sakripisyo mo. Bakit hindi na lang kita dalhin sa ibang lugar para makahanap ka ng mas angkop na sakripisyo? Suhestyon ni Hansen. Tahimik lang ang halimaw. Ang kulog lang ang patuloy na umuugong. Kahit walang salita, alam ni Hansen na nakapagdesisyon na ito, kukunin nito ang isa sa kanila. Kailangan bang isang nilalang ang sakripisyo? Pwede bang ibang bagay? Tanong ni Hansen. Hindi ko rin mamasamain ang kalasag na nasa iyong likuran, tugon ng halimaw na toro. Nagulat si Hansen. Alam niyang tinutukoy nito ang Shield of the Medusa's Gaze. Matatalino ito, pero isa lang naman siyang xenogeneic. Hindi siya kabilang sa Gana. Bakit niya gugustuhin ang kalasag ng Gana? Tanging may dugo ng Gana lang ang makakagamit nito. Nalito si Hansen, kaya't nagtanong siya. Bakit mo gusto ang kalasag na ito? Pag-aari ito ng mga Gana. Hindi mo ito magagamit kung wala kang dugo nila. Ngunit sa pag-iisip, biglang naunawaan ni Hansen. Kaya pala hindi siya agad umatake. Natatakot siya sa Shield of the Medusa's Gaze. Kaya niya kami kinakausap sa halip na patayin agad. Malaking ginhawa ang hatid ng pagkaunawang iyon. Kung may kinatatakutan ng halimaw, mas malaki ang tsansang makaligtas sila. At walang balak si Hansen na ibigay ang kalasag. Isa lang itong xenogeneic, sino ang makapagsasabi kung tutuperin nito ang pangako? Ang takot nito sa kalasag ang tanging pananggalang nila ngayon. Kung ibibigay niya ito, para na rin niyang isinuko ang sariling buhay. Hindi niya hahayaan na iba ang humawak sa kanyang kapalaran. Hindi niya alam na hindi ko kayang gamitin ang Shield of the Medusa's Gaze.
Isang pagkakataon ito, bulong ni Hansen sa sarili. Kabanata 2710. Alam mo, hindi naman talaga kami ang sakripisyo mo, tapos hihingi ka pa ng isang mahalagang bagay sa amin. Hindi yata tama yun. Malinaw kay Hansen na hindi ganoon kataas ang talino ng halimaw na toro, at alam din niyang natatakot ito sa kalasag ng Medusa's gaze. Kaya tumigil na siya sa pagiging magiliw. Nang marinig ng halimaw ang sinabi ni Hansen, nagsimula itong magalit. Pero bago pa ito makakilos, nagsalita ulit si Hansen. Ganito na lang, magpustahan tayo. Kung manalo ka, ibibigay ko sa iyo ang kalasag bilang sakripisyo. Ano ang ipupusto mo? Tanong ng halimaw na toro. Nagulat si Hansen na pumayag agad ang nilalang. Hindi niya talaga inaasahan na sasang-ayon ito. Ang pakay niya lang ay magpalipas ng oras at makakuha ng dagdag na impormasyon mula rito. Pero tila interesado talaga ang halimaw. Mas madali pala kausap ang nilalang na ito kaysa sa inaakala ko, bulong ni Hansen sa sarili, pero hindi niya ibinaba ang kanyang pagbabantay. Pag-isipan niya sandali at nagtanong, ano pala ang itatawag ko sa'yo? Kahit anong gusto mo, sagot ng halimaw ng walang emosyon. Ikaw na lang si kapatid na toro. Nakapaglaro ka na ba ng coin toss, kapatid na toro? Tanong ni Hansen. Ano ang coin toss? Sagot ng halimaw na may pagtataka. Nakita ni Hansen ang pagkakataon, kaya mabilis niyang inilabas ang isang barya at ipinaliwanag, may dalawang mukha ang baryang ito. Isang panig na may numero at isang panig na may ulo ng tao. Iilinggan ko ito sa aking mga kamay at huhulaan mo kung ano ang lalabas, numero o ulo. Kapag nahulaan mo ng tama, ibibigay ko sa iyo ang kalasag. Ano sa tingin mo? Sige, simulan na natin, sagot ng halimaw. Mas mahinahon na ang boses nito kumpara kanina. Natawa si Hansen at sabi, kung pastahan ito, pareho tayong dapat may ihahain. Ako, itong kalasag. Pero kung matalo ka, ano ang ibibigay mo sa akin? Sinusubok ni Hansen kung hanggang saan niya kayang idaan sa bola ang halimaw. Wala naman talaga siyang inaasam mula rito, at kung magalit man, tatanggapin na lang niya iyon. Ngunit laking gulat niya nang may inilabas din talaga ang halimaw. Pang! Ibinagsak ng halimaw ang isang bagay sa harap ni Hansen, na bumutes pa sa lupa. Inangat ni Hansen ang ulo niya para silipin ito, isang hiyas na tila may kulog na nakakulong sa loob. Kasing laki lang ng itlog, pero ang kuryente sa loob ay kumikislap ng matindi, parang anytime ay pop-utok. Ramdam ang napakalaking enerhiya sa maliit na bagay na iyon. Gamitin natin itong Lightning Geno Core para pampitamis ng pastahan, umalangaw-ngaw ang boses ng halimaw. Deified Geno Core ba ito? Halos mapasigaw si Hansen sa gulat. Hindi niya akalaing mag-aalok ang halimaw ng ganito kamahal na bagay. Ang Deified Geno Core ay isang yaman na tanging mga Deified Xenogeneic lang ang nakagagawa. Kapag sinanib sa katawan ng isang tao, agad nitong naipapasa ang kapangyarihan ng direkta, na parang sariling kasanayan ng may-ari. Si kapatid na toro ay sobrang galante, isip ni Hansen habang halos maluha sa tuwa. Ngayon na napakalaking halaga ang nakataya, kailangan niyang mag-ingat bago sumagot. Alam niya na mataas ang antas ng toro, higit pa sa primitive class. Kung makuha niya ang deified Geno Core nito at maisanib sa katawan, makukuha niya ang kapangyarihan na ka-level ng halimaw. Ano, hindi ba sapat para sa pastahan? Tanong ng halimaw nang makita si Hansen na nakatitig lang. Inisip nito na baka may hinihingi pa si Hansen. Kahit hindi masyadong matalino ang halimaw, mas matalas pa rin ito kaysa sa ibang Xenogeneic. Ngunit kumpara sa tao o very high, parang isip bata lang ito. Alam nitong napakahalaga ng kalasag ng Medusa's gaze, kaya inisip niyang baka hindi sapat ang kanyang pastahan. Medyo hindi patas, pero dahil ikaw ito, kapatid na toro, tatanggapin ko na, sagot ni Hansen na parang nahihiya. Hindi niya akalaing ganoon kadalidain ang halimaw. Halos hindi siya makapaniwala na may Xenogeneic na ganito katapat at kaamo. Kung ganoon, simulan na natin. Masiglang sabi ng halimaw habang nakatitig sa barya sa kamay ni Hansen. Sa isip ni Hansen, burado na ang nakakatakot na imahe ng toro. Ngumiti siya at itinaas ang barya, kapatid na toro, tingnan mong mabuti. Itong side ang numero, at itong side naman ang ulo. Pagkatapos, pinagdikit niya ang mga kamay at iniling ang barya. Habang iniling niya ito, ginamit niya ang kapangyarihan ng Dungeon Area para hindi manakawin ng impormasyon ng toro ang coin toss. Hindi kasing lakas ng halimaw ang Dungeon Area, pero sapat para makita ni Hansen ang kilos ng mga cogwheel sa paligid. Pero nagulat siya, hindi man lang sinubukang mandaya ang toro. Tapat talaga ito. Sa huli, tumigil si Hansen at ipinaunat ang mga kamay.
Tinitigan ng toro ang mga kamay niya at nag-alinlangan, bago nagsabi, numero. Sigurado ka bang numero ang pipiliin mo? Kapag nakumpirma mo, hindi ka na pwedeng magbago ng isip, nakangiting sabi ni Hansen. Kung ganoon, ulo na lang, sagot ng halimaw. Sigurado ka bang ulo? Ito na ba ang final answer mo? Muling tanong ni Hansen. Oo, ulo. Hindi ko nababaguhin, sagot ng halimaw na medyo kinakabahan. Binuksan ni Hansen ang kanyang mga kamay at lumabas ang numero. Umiling siya at ngumiti, sayang, kapatid na toro. Dapat nakinig ka sa unang kutob mo. Kahit kalmado ang mukha niya, handa ang katawan ni Hansen sa anumang oras. Kung sakaling magwala ang toro matapos matalo, handa siyang kumilos agad. Ngunit tinitigan lang ng toro ang barya ng matagal. Ulitin natin, sabi nito pagkatapos ng katahimikan. Kung hindi lang ito sobrang nakakatakot, hindi maniniwala si Hansen na isa itong mataas na antas na deified Xenogeneic.